Mga kapatid, bilib na bilib ako dun sa inaanak ng aking mentor. Meron siyang inaanak. Tapos yung mga magulang nun, bilib na bilib ako. Bakit kama? Una-una, they're together. Yung mga magulang niya, harmonious. Yung babae may respeto sa lalaki. At sinusunod niya yung wisdom ng lalaki. Ang wisdom ng lalaki, yung tatay, ng inaanak ng mentor ko. Ang kanyang wisdom ay habang nag-aaral yung bata, pinagpupundaran nila ng something yung bata. So, ang ginawa nila, hindi nila nilayo yung bata sa kanila. Pinag-aaral nila mula grade school, high school, hanggang sa nagkolehiyo sa as close to them as possible. So, medyo nilayo lang nila, pero abot kamay pa rin nung college na. Medyo malayo. Let's say from Castillejos, Zambales to Iba. So, sabihin mo ng 2 hours. Ako, mabagal ako mag-drive. So, sabihin mo ng 2 hours. So, napupuntahan nila every weekend or nakakauwi yung bata sa kanila every Friday night. So, nakatapos na maayos yung bata, yung inaanak ng mentor ko. Nagtapos siya ng maayos. And then eventually, pumasa siya ng CPA board exam. So, dahil nakapasa siya nun, pag-graduate niya, nung nagkalisensya na siya, yung mga magulang niya ay nakapagpundar na ng mga ari-arian na mga income generating. Ang galing, ang galing. Meron ba mga undeveloped na mga properties na eventually dinevelop na nitong ni CPA? Tapos, nung nagtatrabaho na siya, kasi madali siya nakapasok sa trabaho, malapit lang din sa kanila. So, sa madaling salita, nagtanim siya within their area. Nagtanim sila. Minaximize nila lahat ng meron sila. Yung konting pag-aari na meron sila sa Castillejos, dinaragdagan nila within the area. And then, hindi sila nagluho. Hindi nila kagad tinapon yung bata sa malayo o pinag-aral sa premyadong school. Ang katwiran nila is hindi pa siya hinog. Unang-una, masyadong mataas ang cost of living sa premyadong school. Pangalawa, kung masipag naman yung bata, especially may internet naman na, and the guidance of the parents, nakakahabol din yung bata. And yun nga, totoo yung sinabi nila eventually, naging CPA yung bata. Ngayon, nung ginusto mag-aral ng law ng bata, sabi niya, sa Manila na po ako mag-aral ng law. Okay, sabi nila. Nung nag-aral ng law yung bata, nag-leave siya sa trabaho, malis na siya. May income yung bata. Yung batang yun ay because of the properties na na-built ng family niya over the time na pinag-aaral siya, kasi pinag-aaral siya sa murang school lang, na ipoprovide lahat sa kanya, nakakapundar yung magulang niya habang nag-aaral siya, they're together. So lahat ang napundar ng magulang niya, plus yung mga na-develop niya, nung siya ay naging CPA na, nag-generate na ng income na kaya ng buhayin sila. So nag-early retirement yung mga magulang niya. Minamanage na lang yung property. Buhay na sila, plus may pension pa yung magulang niya. Alam ko, ewan ko kung nakuha na ba o hindi pa. While siya naman nag-aaral ng law. So can you imagine, property built over time just because hindi sila naging excessive doon sa paggastos nila doon sa bata habang nag-aaral. While getting quality education, while getting the programs na kailangan niya, while getting the trainings na kailangan niya, while providing for everything na kailangan niya sa school and everything na kakailanganin niya for learning. Hindi sila naging magarbo. Naging taliwas yung approach nila doon sa iba na, ay si ganito nag-aaral sa Lasal, sa Ateneo, lumayo from the province, nilagay doon, ginastos siya ng malaki ng magulang, bankrupt si magulang. O kaya naman pinadala sa Singapore o kung saang lugar. So sabi ko, napakaganda ng approach nito kasi napakasimple nila. Namuhay sila ng simple pero they have everything. They were able to nagpundar sila. Kaya pagdating ng panahon na yung inaanak ng mentor ko CPA na, tangina haibong-haibo na silang lahat. So I think ganun din sa mga kapatid niya So ganda yung nangyari. Tapos tulungan sila, solid sila. So, unang-unang takeaway, again, number 1, naging modest sila. Hindi nila inasyam yung masyadong prestigiyoso at mamahaling school. Hindi nila nilayo yung bata nang hindi pa siya mature. Ang ginawa nila, nilagay nila doon sa kaya lang nila. So, they did not bite more than what they can chew. Within arm's reach lagi ang mga bata, monitored, nakakapag-aral, guided, and bagamat magastos magpaaral ng kolehiyo, nilagay nila sa isang state university yung bata. And eventually, nandun siya sa state university, nakapag-aral na maayos siya at yung mga kapatid niya. All the resources meron sila, naipundaran sila. By the time that they graduate, halos di na nila kailangan magtrabaho in reality. But
dahil mga magagaling yung mga bata, they still worked and they developed everything na pinundan ng mga magulang nila. And eventually, nagtutulungan sila. Alam ko kasi yung inaanak nung mentor ko na yon, dalawa na sila nung kapatid niya na tapos pag-aaral. Pero yung kinikwento ko, yung topic nitong video na to, siya naman nag-aaral ng law. So I think she will be a lawyer with income generating assets na kaya silang buhayin family. Early retirement yung mga magulang. Pinagyayaman nila yung mga sarili nila. So by the time na magiging abogado yung inaanak ng mentor ko na yan, pag uwi nun, mag-establish yun malamang ng sarili niyang practice. And then kung gusto rin mag-law nung kasunod sa kanya, and then kung ganun din yung path ng gusto nung, o anumang path yung tahaki ng mga magkakapatid niya, they are together. Nakasama sila, building for something. Ang galing, bilib na bilib lang ako dun sa approach na ganun. Tahimik, hindi mahiyabang, hindi mo makikitang post ng post sa social media, travel and travel, bili ng mamahaling items, but they all have cars, they all have motorcycles, they're simple, pero hindi mo alam sila pala yung pinaka-successful doon sa mga kasabayan niya na na-observe ko. So, sana magawa ko rin yung sa anak ko. God bless.